siawit at magpuri, Alleluia, kay Kristong ating Hari, Alleluia, kamatay ay nagapi, Alleluia, kasalanan natin ay napawi, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay natutuwa at nagagalak dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi ng ating Santo Papa, St. John Paul II, we are an Easter people and our song is Alleluia. Karapat dapat lang purihin natin, sambahin ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang tunay na Diyos na nagbibigay buhay at umaapaw na buhay sa atin. Natalo niya ang kamatayan. Pero kapatid, kapag tayo'y nagpapatuloy sa pagkakasala, lumalayo tayo sa nagbibigay buhay. Kapag tayo pa rin ay nagpapatuloy sa ating mga kamalian, iba na ang ating sinasamba. At nakakatakot kapag hindi natin sinasamba ang tunay na Diyos. Dahil pag hindi tunay na Diyos ang iyong pinupuri, yung sinasamba, kakainin ka niyan, lalamunin ka niyan, uubusin niya ang iyong buhay at lakas. Tanging ang Panginoong Hesukristo lang, tunay na Diyos, taong totoo, ang nagbibigay di lang ng buhay, kundi liwanag sa ating mga isip, puso. Tanging si Jesus lang, nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay makarating pagdating ng panahon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo ay nabigo, sumamba sa Diyos. Sa maraming ng beses na nanatili tayo sa ating lungkot at nakalimutan natin na gumagalaw pala at naggagabay ang ating buhay na Diyos sa ating buhay. Tayo magpakumbaba, miling tayo muli ng kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo.
Maluwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pintuan ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, pagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa panibagong dulot ng iyong Espiritu. Sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Basa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapang ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya ay pinangako nila sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak kayo't magdiwang. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasang bindi, ako papanaw,
mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak kayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito'y nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatuklip sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw po nito na muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ano po ang ating dasal? Ano po ang ating sigaw? Ano po ang ating pagbati sa bawat isa? Hallelujah! No? Sabihan niyo po, mga katabi niyo, tapikin niyo, Hallelujah! Mukha na po bang Easter, yung mga katabi niyo? O baka Biyernes Santo pa?
Kapatid, ngiti ka naman. Batiin niyo po. Batiin niyo po yung mga katabi niyo. Happy Easter! Sabihan niyo din po, kahit na mukhang Biyernes Santo yan, mabuhay ka! Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Buhay tayo ngayon. Bakit? Dahil meron tayong isang Diyos na nabuhay muli mula sa kamatayan. Amen? Tayo'y buhay dahil merong isang buhay na Diyos na nagbubuhay sa atin araw-araw. Amen? Hindi ko po alam kung alam niyong ibig sabihin ng salitang Alleluia. Do you know the meaning of Alleluia? We always sing it, we always say it, but do we really understand those words? That word, Alleluia. Baka nakalimutan niyo po. Ang ibig sabihin ng Alleluia ay praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pero ang tanong, bakit natin sinasabing Alleluia? Why do we praise God? Bakit ba natin sinasamba, pinupuri ang Diyos? Di ba? Ang dami-dami pa po nating problema. Paano tayo magpupuri sa Diyos? Patuloy pa rin ang kasamaan sa buhay natin at sa mundo. Tanong ko po, ilan po sa inyo ang may utang pa? Taas ang kamay. Sigurado marami. Mag-type po kayo, mag-comment po kayo, kayo mga sumusubaybay sa ating misa. Yung mga may utang, sabihin nyo, Alleluia! Sigurado, sunod-sunod po yan. Mababasa ko po. Alam ko po, marami din sa inyo. Kaya nga, nag-o-online mass dahil may sakit pa rin. Ang dami po nagre-request ng mabilis na kagalingan. Hindi po ba? Ilan po sa inyo ang hindi pa kinakausap ng kanilang mga asawa? Ilan po sa inyo ang iniwan na ng kanilang mga mister? O baka ang iba, yung babae ang umalis? Marami. Ilan po sa inyo ang may galit pa rin sa puso? Hindi mapatawad yung taong nakasakit sa kanila. Hanggang ngayon, ilang taon na, dala-dala. Hindi mabitawan, hindi mapatawad yung taong nakasakit sa kanila. Marami din po sa inyo, alam ko, pagod na sa kanilang trabaho. Kahit na anong gawin na pagpapawis, kahit na nangangarap, kahit na nagdadasal, ganun pa rin. Hindi gumagaan, hindi bumubuti ang kanilang kalagayan. Marami din po sa inyo, alam ko, pagod na rin sa pag-abroad. Gusto nang umuwi dito sa Pilipinas. Marami sa inyo, alam ko, gusto na mag-retire, gusto na magpahinga, gusto na mag-relax, gustong magbakasyon, pero hindi magawa-gawa. Kasi kahit na natapos na nila, na napag-aral yung kanilang mga anak, pati din mga apo nila, pinag-aaral. Tapos na yung mga apo, pati yung mga pamangkin, pinag-aaral din. Marami din po sa inyo, alam ko, nalulungkot dahil nawala ng isang minamahal. How they wish that their loved ones are still alive to be with them until today. At bukod pa dyan, ang dami po nating naririnig at nararanasan na problema ngayon sa mundo. Di po ba? Meron pong panganib na lulusob daw ang China dito sa Taiwan at siguradong madadamay po ang Pilipinas. Sa susunod na buwan, magte-take effect na po yung taripa ni Trump at ano po ang sabi ng mga ekonomista, tataas lahat ng presyo. Hirap na hirap ka na sa mga bilihin ngayon, mas lalo ka pa maghihirap sa susunod na buwan. Hindi pa rin natatapos ang gera doon sa Middle East, doon sa Gaza, ganyan din po sa Ukraine. Pagdasal po natin ang ating mga kapatid na Kristiyano doon. Kasi pati sila nadadamay, binobomba yung mga ibang bayan, yung mga ibang Kristiyano, pati po mga magagandang simbahan nasisira. At meron din pong panganib ng nuclear war. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo ito. Sabi, ang Amerika daw ay nakaimbento ng mas malakas na nuclear bomb. Mas malakas pa po, mas malaki. Kesa daw po dun sa sumabog sa Hiroshima, sa Nagasaki. Mag-e-eleksyon na rin po sa susunod na buwan. Mainit na mainit ang labanan ng mga mayor at kongresista. Ang malungkot na kwento, ang dami po sa atin, ang tagal-tagal na magkakaibigan, magkakamag-anak, nasisira ang ating ugnayan dahil lang sa politika. Di po ba? Sa ating bansa ngayon, bawat pagbukas mo ng internet, ng TV, ng dyaryo, ng radyo,
Dami po nating nababalitaan na kidnapan, nandyan pa rin ang drugs, dumarami po mga kamote driver, dami pong naaksidente. Kaya nga ang tanong, paano natin isisigaw? Paano natin sasabihin na, praise the Lord? Kapuri-puri ba ang ganyang Diyos na pinapahintulutan na magpatuloy ang kasamaan? Ang dami-dami pa rin nangyayari mga problema ngayon sa ating buhay, sa ating mundo. Katapos, tayo'y magpupuri sa Kanya. Mga kapatid, sabihin mo pa rin, ipagdasal mo pa rin, ipahayag mo pa rin, Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Diyos. Bakit? Kasi hindi natatapos ang buhay natin sa kasamaan at sa kamatayan. Ang katapusan ng buhay natin ay hindi sa kamatayan, kung hindi sa muling pagkabuhay ng Diyos. Yan ang kanyang pinakita sa atin. Dahil si Jesus muling nabuhay, tayo din mga naniniwala, tayo din mga nananampalataya ay muling mabubuhay din mula sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, mula sa ating mga paghihirap. Baka hindi niyo po alam ito. There is no word of tragedy in the Hebrew language. Yung pong salita nila Jesus nung buhay siya, wala po silang salita para sa trahedya. Hanapin niyo man po sa Biblia, wala pong salita para sa trahedya. Bakit? Kasi naniniwala po ang mga Hudyo, ang bayan ng Diyos, kung hindi pa tinubos ng Diyos, hindi pa tapos. Wow! Remember that. Understand that. Put that in your mind, in your heart. If God has not redeemed it, it means it is not finished. Patid, kapag ikaw ay nalulungkot, pag malapit ka ng sumuko, yan ang sabihin mo. Kung hindi pa tinubos ng Diyos, hindi pa tapos. Kaya kahit na ikaw ay nahihirapan, kahit na may masamang nangyayari sa buhay mo, kahit na may pagsubok ka ngayon, kapatid, ang mabuting balita, hindi pa yan ang katapusan. Ang tunay na katapusan ay ang pagtubos ng Diyos, ang tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan at sa kamatayan. Ang tragedy ay galing po sa salitang Griego. Dalawang salita po ang tragedy. Tragos, oide. Tragos, ibig po sabihin ay kambing. Oide, ibig po sabihin ay kanta. Dahil ang mga Griego, tandaan niyo po, sila ang gumawa, nag-imbento ng teatro, ang palabas. At gumawa sila noon ng isang kwentong malungkot. Bago daw po sila magpapalabas, sila ay kumukuha ng kambing, nag-aalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ibig sabihin ng tragedy, tragos oide, is the song of the goat. At tandaan niyo po, pag kinakatay niyo ang kambing, yan po ay maingay, yan po ay nagwawala. Hindi po ba? Sipin niyo po kapatid, pag ikaw ay nabubuhay, feeling mo na puno ng trahedya ang iyong buhay, mag-ingat ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, sinasamba mo hindi ang tunay na Diyos. Kapag nananatili ka sa lungkot, hindi mo nakikita na gumagalaw ang buhay na Diyos sa buhay mo. Amen? Opo, makakaranas tayo ng mga iba't ibang pighati at pagsubok sa ating buhay. Pero ano po ang sabi ni San Pablo? Baka nakalimutan niyo ito. Rejoice in the Lord always. I say to you, rejoice. Bakit pwede tayong maging masaya? Bakit tayo pwedeng ngumiti? Kasi hindi tayo nag-iisa. Yung mga nalulungkot, sino mga taong yan? Yung hindi nila nakikita na gumagalaw, buhay ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Nalulungkot ka ba kung alam mo na nandiyan ang makapangyarihang Diyos na tumutulong sa iyo? Hindi. Di po ba? Kaya nga po, sa kwento ni Abraham, remember, pagkatanda-tanda na po ni Abraham, hindi siya magkaanak-anak. Pero nung binigyan siya ng Diyos, na pinapangarap niya, na pinagdasal niyang isang anak, ano po ang pangalan na binigay niya doon sa kanyang supling? Isaac.
And do you know what is the meaning of Isaac? It means the one who loves, the one who makes you smile. Is the child the one who made Abraham laugh? Yung bang bata, yung nagpangiti, nagpasaya, nagbigay ng halakhak kay Abraham? Definitely not. It is the Lord. Ang nagpatawa, ang nagpangiti dito sa matanda ay ang Diyos. Kaya sabihan mo din yung katabi mo, be an Isaac. Be an Isaac. Anong ibig sabihin nun? Tumawa ka naman, ngumiti ka naman, magpasaya ka naman, magbigay ka naman ng galak sa iba dahil tinanggap mo na at tinatanggap mo ang Diyos na nagpapasaya. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi naniniwala ang mga Hudyo, ang bayan ng Diyos sa trahedya. Bakit? Marami na silang nararasan na pagpapala, na bendisyon, na himala, milagro galing sa Diyos. Alam nila na sa pamamagitan ng Diyos, ang baog kayang magkaroon ng anak. Ang mga alipin kayang lumaya. Ang mga gutom kayang mabusog. Ang mga naliligaw kayang makauwi. Ang mga inaapi kaya nilang magwagi. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, pinapakita niya, ang mabigat na krus mo, kaya mo yang madala. Ang malaking bato na nagtakip doon sa kanyang bangkay, kaya niyang alisin. At ang patay, pwedeng muling mabuhay. This is why, do not cry over your problems. Because remember, your story is still ongoing. Hindi pa tapos ang kwento mo, kapatid. Your problem is not the end of your story. Amen? Your difficulties is not the end of your life. Amen? Ang mga problema natin, minsan at madalas, tinutulungan tayo para magpatuloy. God gives you difficulties so that He can move you towards Him. Pains and problems moves us towards the living God. Di niyo po ba napansin? Kung hindi ka masasaktan, kung hindi ka mahihirapan, hindi ka gagalaw. Dahil nagkasakit ka na, ngayon, nagja-jogging ka na. Hindi po ba? Dahil nagagalit ang iyong asawa sa iyo, nagsusumikap ka na magpakatino. Hindi po ba? Dahil bumagsak ka na, pinagalitan ka ng teacher mo, sinabihan ka, kung hindi mo aayusin ang grades mo, hindi ka makakagraduate. Kaya nagsumikap ka, nagsasakripisyo ka, nag-aaral ka. Pains are not only punishment, but our pains helps us to move. Tandaan niyo po ang structure ng kwento. Baka hindi niyo po alam ito. Ako po kasi nag-aral ako kay Direk Marilo Diaz Abaya, yung magaling na film director. Ang kwento meron pong partiyan. There are parts of the story. Una, meron pong pagpapakilala ng mga tauhan. Pangalawa, magkakaroon po ng problema. Dahil siyempre, iba-iba pong ugali ng mga tauhan. Pero pangatlong yugto, maghahanap sila ng solusyon doon sa kanilang problema. Pagkatapos nilang makakita ng sagot, doon pa lang yung happy ending. Ang tawag resolution. Pansinin niyo po kapatid, nasaan doon sa apat na yugto, apat na parte ang problema. Nandun sa pangalawa. Anong ibig po sabihin nun? Kapag meron kang problema, nag-uumpisa pa lang ang kwento. Amen? At pag walang problema ang kwento, ano pong klaseng kwento yon? Walang kwenta. Amen? Boring ang palabas. Kapag walang pagsubok, kapag walang problema. Amen? Papanoorin niyo po ba ang isang palabas kung yung tauhan, yung karakter, walang ginagawa, natutulog lang? Kumakain lang. Hindi, di po ba? Nakaka-excite, nakakasabik kapag nakikita mo yung main character lumalaban, nagsusumikap, nagsasakripisyo, nagpapatuloy, hindi mo iiwan ang kwentong yan. Di po ba? Opo, alam ko marami sa inyo nasasaktan. Pero at least, kapatid, buhay ka. Amen? May nararanasan ka, may nararamdaman ka. Amen? Ang tanong ko po sa inyo,
Anong mas gusto nyo? Yung may nararamdaman o walang nararamdaman? Ano po? Of course, yung may nararamdaman. Ano bang mas gusto nyo? Yung may nararanasan o walang nararanasan? May nararanasan. Kasi pag wala ka na nararamdaman, wala ka nararanasan, anong ibig sabihin nun? Patay ka na. Amen? Kaya ngayon, buhay ka, humihinga ka, nagsusumikap ka, pero meron din isang Diyos na tumutulong at lumalaban para sa iyo. Amen? Kaya nalulungkot at nadidepress ang marami sa atin. Palagi nilang nakakalimutan. Ang Diyos ang magtatapos sa kwento nila. Yan ang problema natin eh. Gusto natin tayo lang, ako. Pero tao lang tayo na mahina. Kapatid, tandaan mo, may mas malakas, makapangyarihang Diyos na kaya kang tulungan. Believe that God will redeem your situation. So, fight with God. Struggle with God. Keep on praising God because God is doing something to save you. Nagawa na po ni Kristo ang imposible, ng pinaka-imposible, ang namatay, muling nabuhay. Huwag mo sasabihin, yung problema mo, imposible. Wala nang ibang pinaka-imposible, hindi po ba yung patay, muling nabuhay? Kaya nga, kahit na paano mo tignan na imposible yung problema mo, kapatid, kayang-kaya yan ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng kanta at pahayag na Alleluia. Praise God, because God can do all things, even the most impossible. My dear friends, may this be your prayer this Easter. Say and believe, Alleluia. Praise God, even in pain, even in your problems. Niligtas na tayo noon ng Diyos. Nililigtas tayo muli ngayon ng Diyos sa ating sitwasyon. Walang imposible sa Diyos. Mabait siya, mabuti siya, mapagmahal siya, at makapangyarihan siya. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ito. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Purihin po natin, pasalamatan ang Diyos. Palakpakan po natin siya. Tumayo po tayo ngayon. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko, ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya, tayo'y bininyagan. Upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap ng ating 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa binyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot niyo po ang 3 katanungan. Ang inyo pong isasagot ay, Opo, itinatakwil namin. Ulitin po ninyo. Opo, itinatakwil namin. Tinatakwil niyo ba si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Tinatakwil niyo ba ang gawain ni Satanas? Opo, tinatakwil namin. Ang mga pang-aakit ni Satanas upang sumuway sa tao, sa Diyos, ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga kinarangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Isagot niyo ang mga katanungang ito, ang inyo pong itutugon. Opo, sumasampalataya kami. Ulitin po ninyo. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Kayo ba ay sumasampalataya sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen,
tinapos sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Diyos Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan, Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong manalangin tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Pinuspos tayo ng galak at pag-asa ng mensahe ng Pasko ng pagkabuhay, nadarama natin ang tapat na hangaring magpanibagong buhay na may katapatan, kalinisan, pagtatalaga at pag-ibig. Hingin natin sa Panginoon ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan. Habang dinadalangin natin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagbabagong loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa Francisco, ating Arsobispo Florentino Lavarias, at lahat ng ating mga pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at kapayapaang buhat sa muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng lakas upang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ang kaningningan nawa na muling pagkabuhay ni Kristo ang tumanglaw lagi sa aming mga buhay at ang aming mga kaisipan, salita at gawain nawa ang magpatotoo sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mapaghahain ay kalabdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon aming ginanap ang paghahaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong gabing pinagdiriwang, lalong ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minahal ay naghain ng kanyang sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan. Siya'y mapatawad upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kinamatay namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinuwakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinuwakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kahawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, ay isa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan, pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin po natin ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mo lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, remember that the Hebrews or the chosen people of God
do not have any word for tragedy. Ang trahedya ay gawa ng mga Griego. Ibig sabihin, ang lungkot ay gawa ng tao. Pero ang Diyos, hindi niya ninais na maging malungkot ang tao. Ang tanging nais ng Diyos ay maging masaya tayo. Pero dahil sa masama, dahil nagkaroon tayo ng kataasan ng loob, tayo'y lumayo sa Diyos at yan ang naging sanhi ng ating lungkot, ng ating hirap. Kaya naman tayo nagpupuri din ay dahil ninanais ng Diyos na tayo'y ibalik sa Kanya. Gitna ng mga pagsubok, paghihirap, mga bigat, suliranin ng ating buhay. Tandaan mo kapatid na hindi pa yan ang katapusan. Kapag hindi pa tinubos ng Diyos, hindi pa yan tapos. Kaya nga bilang pasasalamat natin at papuri, palagi nating sabihin, purihin ang Diyos. Alleluia! Dahil may ginagawa ang Diyos at ang katapusan ay ang ligaya, kalwalhatian, kapayapaan, at kabutihan na galing sa Diyos. Kaya nga po, para po sa inyong assignment ngayong linggo, Easter week. Tingnan niyo po ano man ang inyong problema o pagsubok, sabihan niyo yan, Hallelujah. Kung meron kang utang, paparating na naniningil ang utang sa iyo, sabihin mo, Hallelujah. May ginagawa ang Diyos para matulungan kang mabayaran ang iyong utang. Kung may sakit ka, sabihan mo ang iyong sakit mo, Hallelujah. Praise the Lord. God is doing something to heal you. Matigas ang ulo ng asawa mo, hanggang ngayon pasaway pa siya, hanggang ngayon di pa siya nagbabago, sabihin mo, Hallelujah. Pinapadala ng Diyos ang banal na Espiritu niya para baguhin ang isip, ang puso niya. Please, be patient. Kung ikaw ay naghihirap sa trabaho mo, para gumaan ang iyong nararamdaman, sabihin mo, Hallelujah, praise the Lord. So in all situation, in all circumstances, praise God and believe that God is there guiding you, helping you through. God has redeemed you. God will redeem you. God has saved you. God is saving you. And in the end, God will triumph in spite and despite of all of your problems. Kaya paulit-ulit, sabihin natin ang ating papuri, Alleluia. Yan sana ang magbigay ng tuwa at galak sa iyo ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko niyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos sa walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.